Pagkat nililihis nila sa tunay na issue. Kita nyo, di ba? Pinuputya nga si Vince Dizon, lahat pinupuntahan niya. Pati sa Davao, doon siya naghahanap. Wala naman siyang mahahanap doon. Ilocos Norte, tinuturo ni Manong Chavit. Hindi naman nila pinupuntahan. Bicol, hindi nila pinupuntahan. Bulacan, o anong ginagawa ngayon sa Senado? Yung Blue Ribbon Committee. Sinasabi nila may 3 senador silang idadawit. Tuwing papunta ang yung daan na tatahakin ng investigasyon kay Martin Romualdez ay nililihis po ni Ping Lacson. Anong gagawin ng BRC? Maglalabas sila ng preliminary report, 3 senador ang idadawit nila. Bakit? Sapagkat yung mga senador na yon ay ang malaking posibilidad na bumoto for acquittal of VP Sara. Nire-raid na nila ang Senado, nineutralize na nila ang mga senador na hindi kampi sa kanila para ang matira yung kampi lamang sa kanila. Obvious na obvious naman eh. Kita nyo, ang dami nagsasabi kay Martin Romualdez, yun na lang pag-aari ni Martin Romualdez sa Spain. Nilabas na ng mga pahayagan kung sinong maaring dami o mga front doon sa pag-aari na yun. Pinatawag ba ni Ping Lacson? O wala. Maglalabas sila, si Cheese, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sapagkat yun ang mga alam nilang boboto against the impeachment of VP Sara, against the conviction of VP Sara. Alam na natin eh. Talagang they are setting the stage. Sir, maiba naman po tayo, sir. Yung tinanggap ni Risa de Virusyon hamon na nakasuhan kayo, and ngayon po nagsalita na yung korte na wala namang basihan ang kaso laban sa Hindi pa naman korte, DOJ. Hindi na nga umabot sa korte. Oo. So, hindi po ba siya nag-apila, sir, after ginap ng DOJ? Ay, hindi. Meron pa naman siyang MR. Pero kung ako sa kanya, mag-concentrate na lang tayo sa governance. Huwag na natin ipakita sa taong bayan na unang-una, itong kaso nito ni Rizal Tiveros ay nakakatawa. For 2 reasons. Number 1, yun nga, di ba sinabi na rin sa desisyon, hindi ka pwedeng maging masyadong sensitibo kung ikaw ay nasa government. Ikaw ay public servant. Kasama yan eh, yung kritisismo. Number 2, Madam Risa naman, hindi ka ba iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo yan? So tumigil ka na. Oo. At alam mo, kasama sa criticism yan, wag magpakatotoo tayo sa sarili natin na kung ayaw natin yan. Hindi yung kapag sa iba, okay yan. Pag sa'yo, hindi okay yan. Yung batas, di ba? Ito lang, sir, additional question lang po. If ever po, sir, ang MR niya mag-granted and mapunta sa korte, at pagdating sa court at mapatunayan talaga na ikaw lang bisa yung kaso niya, sir, pwede nyo ba siyang balikan sa ganitong uri na harassment na kaso? Hindi na. Okay na yun, oo. Bakit ko siya babalikan? Sapat na yung nakikita ng mga taong bayan na mali yung ginagawa niya, na she is not a public servant who takes criticism. Ayaw niya na napupuna siya. Gusto niya lagi lang siyang tama. Pagka nagkikriticize siya ng iba, okay, pero pag siya kinikriticize, nagdidemanda siya. Last na lang, attorney, message niyo lang po kay Risa Hontiveros. Wala naman. Karapatan niya, hayaan mo na siya. It is her right as it is our right na kami naman ay naghain ng ethics complaint laban sa kanya on the same topic. We will let the concerned authorities decide kung sinong tama at kung sinong mali. Lalabas naman kung sinong tama at sinong mali. At hindi naman na maitatago sa taong bayan. Natili din po ang taong bayan, alam nila kung sinong kengkoy at sinong hindi sa mga naninilbihan.
Sir, ito pinakalas talaga, sorry naalala ko lang yung regarding ngayon sa impeachment na binasura po. So, yung Magnificent 7 na hindi tanggap ang reklamo. So, hindi pa nga tapos yung sir, reklamo nila, nag-umpisa pa lang. Alam nyo na, yung sinasabi nyo na ibabasura lamang. So, nagkatotoo po, sir, anong masasabi nyo po? Alam naman natin na moro-moro eh. So why would we participate in the charade? Lalo nang ayaw naming i-refile sapagkat alam naman natin na lokohan na ito eh. Ito ba yung mga yung kay De Jesus, yun ang binigyan nila ng due course, alam naman nilang walang kwenta yun. Bago yun sa amin, nakita nilang maraming ebidensya, ayaw nilang tanggapin. So, moro-moro lang. So, na-achieve na nila yung gusto nila, may 1-year bar na, o sana masaya na sila roon. Pero anong sabi po, sir, ng mga sa part ng nag-file ng complaint na binasuray, ang sabi daw, patunayan daw na lawyer siya ni Lisa. Ano masasabi niyo? Hindi, ang proof niyan yung kalidad ng final niyang impeachment. Nakita niyo naman kung gaano kanipis at walang attachment. So hindi na namin kailangang patunayan. Kasi ang tawag dyan sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Alam naman natin yan eh. Naglolokohan lang naman tayo dito eh. May mga patunayan pa sila. The proof of the pudding is in the eating. Ayan, di ba kamoting di ba? Ito meant para ibasura talaga. Talagang siya, abogado siya ni Lisa kasi siya yung naging abogado ni Lisa nung nag-file siya ng kaso labang kay attorney, Glenn Chong, yan. Oo. Kaya totoo. Sabi niya, ginawa lang daw niya lang yun on his own. Oo. Ang ating sasabihin doon is ikwento mo sa pagong. Thank you, attorney. Meron pa pahabol, sir. Sige. Yung impeachment ni Inday, di ba nagdesisyon na yung Supreme Court? Bakit nag-file pa rin yung Makabayan Black? At, Sabi na gusto daw yung 1-year ban. Pero merong question ng ibang abogado dyan Kasi di ba February to sila nag-file? Dapat 6. Sabi nila na iba daw dun sa decision sa MR. Pero para sa akin, nakalagay doon executory, di ba? Yung una. Dapat February 6. Ba't ba atat-atat kasi? Mas magaling sila. Pero maganda na rin kasi Si Diliva laging atat-atat yan mas maganda na attorney kasi halata na hindi sila sumunod sa judiciary. So, possible ma-dismiss. Tsaka attorney, pwede naman talaga sila mag-file, which is dapat magkaiba dun sa dating final nila, di ba? Na dapat mas malalim at mas malawak. Hindi po pwedeng ulitin kung anong i-final na nung last year, di ba? Pwede naman kasi technicality ito procedural ito Pero ang akin, Dapat sumunod sa judiciary na February sumunod sila. Ang problema puro bendalo Naging kultura na ng pamahalang itong bendalo, hindi po pwede yun Lahat na lang bendalo. Sir, ano pong masasabi niyo ngayon dito sa mga vloggers na itong mga nakaraang buwan ay pinuputakti po kayo through social media na bakit kayo maniniwala dyan kay Atty. Topacio wala pa naman may papanalong mga kaso, mga ganun po yung nila pinapalabas sa kanilang mga social media. So ano pong masasabi niyo ngayon sa kanila, sir? Mag-research sila kasi sa Korte Suprema pa lamang, ayoko na sanang magyabang kaya hindi na ako nagsasalita sa Korte Suprema pa lamang 6 na panalo nating kaso. Yung unang-una, yung sa North Luzon Tollway, ayan, alam ni Manang Aimee yan, ako ang abogado niya roon. Yung Marcos versus Manila North North Luzon Tollways Corporation na in-invalidate yung claim nila na pwede silang maglagay ng toll. Number 2, yung Duterte Youth, yung hindi makaupo si Wena Guanzon dahil mali yung pag-substitute. Number 3, yung Arroyo versus Secretary of Justice. Sinabing hindi pwede na mag-issue ng whole departure order ang Secretary of Justice, hukuman lamang. Yung Arroyo na yung kay FG, yung sa chopper case, sinabing walang probable cause. Yung plunder case ni Ginang Arroyo. Di ba?